Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawa. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Ngayong araw po ng Biyernes. Again, thank God it's Friday, August 25, 2023. At ngayong alas 2 na ho ng hapon ay oras na para sa programa sa Gender and Development, ganoon din sa Women's Empowerment. Kami po ang inyong makakasama. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Jessel Aquino. Dito pa rin po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Hello, Miss Jessel. Welcome sa ating programa. Hello, Miss Hazel. Magandang hapon. Ayan. At ngayong araw na din ito, marami sa ating mga kababayan, partikular yung mga estudyante sa pampublikong paaralan. Gayon din yung mga empleyado ng gobyerno ay walang pasok. Yes. Pero syempre, hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasali. Dito po tayo. Right. Tayo ay, syempre, ihatid pa rin natin ang another episode ng Tinig ng Kababaihan. Pero wala pong pasok dahil today ang opening ceremony ng gaganapin na FIBA Basketball World Cup 2023. And this year tayo yung mag-host, di ba, Miss Jessel? Yes po, kaya sa mga papunta pa lang doon sa Philippine Arena, mag-ingat po mamaya tayo. At narinig ko hindi naman po masyado pang traffic sa NLEX, kaya ingat na lang po at punta na po habang maaga pa. Kasi alas 4, Miss Hazel, yung umpisa ng yung opening ng FIBA World Cup. Yan. At ngayon pa lang, kino-congratulate na natin agad, Yes Miss po. Jessel, yung syempre re-representa sa ating bansa, ang Gilas Pilipinas. Alas 8 po yung laban no, ng ating ng Philippines versus ng Dominican Republic. Yan. Meron nga akong lamierda ng abutin sana ng alas 8 kaso kinancel eh. Kasi Baka syempre- manonood. Oo, Susuporta. tama. Exactly. Susuporta tayo syempre sa ating koponan. At dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan, kahit holiday holiday yung term no? Suspended yung government work and classes sa pampublikong paaralan. Ay tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at talakayan. Sa katunayan, this afternoon, this Friday, pag-uusapan natin yung pangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga indigenous people sa ating bansa. Ayan. At mamaya, meron po tayong makakasama via Zoom para syempre mas makabuluhan ang ating talakayan. Pero for now, Miss Jessel, nagdiriwang pa rin po mga kawana ng 14 years ang ating Magna Carta noong ika-14 ng Agosto. Kaya inaanyayahan po ang lahat ng Godvocate na makibahagi sa panawagan na mas palakasin pa ang pagpapatupad ng batas ng karapatang pantao ng kababaihan sa pamamagitan po yan ng paggamit ng hashtag MCW at 14 Profile Frames. Yan. Pwede nyo yung i-download sa Twibonize at www.twibonize.com/MCW at 14.
At makikita na rin po ngayon sa ating Facebook, Twitter at Instagram pages ng mga info materials at social media post. Ayan nakikita nyo po sa inyong screen sa mga nanood ng ating live sa Facebook na sigurado pong inyong magugustuhan. Kaya makiisa na at ipagdiwang natin ang anibersaryo ng Magna Carta ng kababaihan by sharing and disseminating these vital pieces of information because our women's rights are human rights. Ngayon naman, Miss Hazel, dumako naman po tayo sa ating TNK Guide to God Poll. Dito natin pupusuhan ng mamamayan tungkol sa mga usapin at isyong may kaugnayan sa ating topic dito sa TNK. Para makasali sa Guide to God Poll, ay bisitahin at i-follow po ang PCW Twitter account at PCWGovPH at sa ating poll question of the week. Sa iyong palagay, sapat na ba ang mga batas para protektahan ang karapatan ng mga kababaihang indigenous peoples? Oo, o kulang pa? At kung kulang pa, i-comment po natin dyan kung ano pa po ba yung mga dapat gawin ng mga policy makers. Pulsuhan na natin yan mga ka-TNK. Muli, to participate, bisitahin at i-follow po ang PCW Twitter account at PCWGovPH. Pwede nyo rin yan i-retweet together with your insights. Mag-comment na rin sa aming Facebook page. Nakapost na po ito sa aming Facebook page ang instructions kung paano makakasali dito. Kaya po, makipagtalakayan na dito sa amin sa TNK. Alright, ayan makikomento at makisali nga dito sa ating Guide to God poll question of the week. And ibigay nyo rin po yung inyong mga comments kung bakit yun ang inyong kasagutan. Ayan, sa mga social media pages po natin sa Facebook and Twitter. And para naman po sa ating mga nakalap na balita at impormasyon tungkol sa God at women's empowerment, narito na po ang God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa GAD News ngayon. GAD News ngayon. Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople pumanaw na sa edad na 61. Pumanaw na ang Migrant Workers Rights Advocate at kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Toots Ople noong ika-22 ng Agosto, bandang 1:00 ng hapon. Itinalaga si Ople bilang pinuno ng bagong ahensya na DMW dahil sa pagiging kampyon niya sa pagtataguyod ng karapatan ng mga migrant workers. Taong 2013, noong natanggap ni Ople ang Trafficking in Persons Hero Award mula sa dating U.S. Secretary of State John Kerry. Bunsod nito ay napili rin siya ng United Nations o UN Secretary General bilang isa sa 5 eksperto upang maglingkod sa Board of Trustees ng UN Trust Fund para sa mga biktima ng human trafficking noong 2020. Si Secretary Ople rin ang tagapagtaguyod ng Blas Ople Policy Center, isang non-profit organization na tumutulong sa mga bumabalik na OFWs at TIP victim survivors upang muling makapagsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills training at oportunidad na makapag-apply ng bagong trabaho. Lubos pong nakikiramay ang PCW at PBS sa pamilya at mga kasamahan ni Secretary Ople ng DMW. Samantala, 3 barangay sa Pasig nagbigay ng mga libreng serbisyo para sa mga buntis at nanay. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto, 3 barangay sa lungsod ng Pasig ang nagpatupad ng initiatives at nagbigay ng libreng serbisyo sa mga buntis at nanay sa kanilang komunidad. Ibinida ng mga barangay ang pagkakaroon ng milk depot kung saan naiipon ang nakokolektang breast milk mula sa volunteer mothers sa kanilang lugar. Breast Milk Express Corner na may medical grade na breast pumps at gatas ni Mommy Ayuda for Family Program kung saan nagbibigay ng 10 kilong bigas sa bawat 100 ounces ng makokolektang donated breast milk at Muma bags na may free services gaya ng libreng konsultasyon sa lactation specialist,
infant immunization para sa mga sanggol na hanggang 18 months old, masahe para sa mga sanggol, at postpartum o postnatal massage para naman sa mga ina sa Barangay San Antonio. Nagsasagawa naman ng advocacy forum para sa first 1,000 days ng mga sanggol sa Barangay Kalawaan na dinaluhan ng 25 nutritionally at risk na mga ina. Sa pamanguna po yan ng Pasig City Nutrition Committee. Ibinahagi naman ng Barangay de la Paz ang kanilang breast milk allocation program na kasama sa kanilang Gender and Development o GAD plan and budget. Sa pamumuna po yan ng kanilang Barangay Nutrition Committee. At yan ang mga nakalap nating balita at impormasyon sa GAD News ngayon. Samantala, Miss Jessel, ayan, nandito na tayo para sa pinaka-exciting na part din ng ating programa. Pinakahihintay. Right, ang pinakahinihintay ng ating mga viewers and listeners, ang TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ng aming question of the day. I-text ang tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan at address sa numerong 0917 845-4814. Ang format po ulit, sagot, space, pangalan, space, address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito ay bukas ang ating TNK Text Promo para sa lahat ng Globe at Smart Prepaid subscribers. Inuulit po namin, bukas ang ating TNK Text Promo para sa lahat ng Globe and Smart Prepaid subscribers dahil load cards po ang premyo natin at pwede lamang po itong ma-load sa nasabing networks. Hindi po pwede ang GOMO, Dito at TM or other subscribers networks. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghaling winners at makakatanggap ng tig 200 pesos na prepaid load. Ang pagsali po sa TNK Text Promo ay through text po at hindi po sa comment section ng aming live stream. Paalala rin po, hindi po pinapayagang sumali sa aming contest ang mga empleyado ng PCW at PBS-BBS. At paalala din po, hindi na rin po natin pinapayagang sumali ang mga nanalo po sa previous TNK episodes. Bigyan po muna natin ng chance na yung mga hindi pa po nananalo. At para sa hapon na ito, ang ating question of the day ay: ano ang kahulugan ng letrang I sa acronym na NCIP? A. Indigent, B. Indigenous, C. Independent. Ayan po ang ating question of the day. Ulitin ko po ang format para makasali: sagot, space, pangalan, space, address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. I-announce po namin ang mga nanalo bago matapos ang programa, kaya abangan nyo lamang po. Ayan. Ako, mag-text na ho kayo para manalo kayo ng load this Friday afternoon. At maganda yan kasi, syempre, ano yan eh, kailangan talaga lagi tayo may load ngayon. Pang data mo yan, saka pang unli text at unli call mo na rin yan, di ba? Yes po. Kaya mag-text na po kayo dito sa ating TNK Text Promo ng tamang sagot. Baka magte-text kayo pero mali so wala din. Kaya abangan din po nila kung ano yung tamang sagot. Maya-maya, pag-uusapan natin nga yung ating topic for today na pangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga indigenous people sa bansa. Pero bago po yan, bibigyang daan po muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan. Tanong naman. Tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madami. 2:23 ng hapon at nagbabalik po tayo para sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At uulitin lang din natin yung ating text promo for today para manalo ho kayo ng 200 pesos na load. Ano nga yung question natin for today? Sa iyong palagay, sapat ba ang mga... Ay, mali yata po mali. ito. Doon tayo sa TNT text promo. Okay po. Ano ang kahulugan ng letrang I sa acronym na NCIP? A. Indigent, B. Indigenous, C. Independent. I-text lamang po ang tamang sagot sa 0917-845-4814. Ayan. At naka-flash din po sa ating screen yung format kung paano kayo makakapag-text at mananalo. And para nga ho, talakayin itong topic natin for today na pangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga indigenous people sa bansa, ay mapalad po tayo dahil meron po tayong makakasama ng panauhin for today via Zoom. Nasa linya na ba natin ang ating guest for today? Makakasama ho natin si Mr. Pascual A. Pating Jr., ang Chief ng Human Rights Division, Office of Empowerment and Human Rights ng National Commission on Indigenous Peoples. Magandang hapon po, Sir Pasky. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, welcome sir sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kasama niyo po kami, Hazel and Jessel. Magkatunog no? Oo. Sana hindi po kayo malito. Ayan, yan. Kami lang to sir, wag ka malito. At pag-uusapan nga po natin sir yung kapakanan ng ating mga indigenous o mga IPs sa bansa. So sir, para simulan yung ating talakayan, sino-sino nga po ba yung maituturing na IPs o yung mga indigenous people dito po sa Pilipinas? Para pasimplihin natin kasi meron kasi itong kabuuang description na nakalahad sa Indigenous Peoples' Rights Act of the Philippines of 1997. Pero para maintindihan natin kaagad kung sino ba talaga ang mga indigenous peoples. Ang mga indigenous peoples, tulad ko, isa nga po pala akong apply at kankanai ako sa aking ina at ako ay isang apply sa aking ama. Mm-hmm. So, kumbaga kung ating buuin, ako isang Igorot. Igorot ako from Mountain Province, from Tadjan and Kayan and Bauco. Mountain Province. Okay. So para masabi natin kung sino ba talaga mga tulad ko na mga IP. Ito ay tulad ng pagpapakilala ko kanina. Mm-hmm. Binanggit ko na ako ay kasama sa mga IP group na apply at IP group na mga kankanay. Sa saang area sa Pilipinas, sa munisipyo ng Tadjan at munisipyo ng Bauco Mountain Province. Probinsya ng Mountain Province. So, marami tayo, marami ang mga IP groups sa Pilipinas. Meron tayong 101 IP groups. Marami sa Mindanao, meron din sa Visayas at meron sa Luzon. At tulad nung dalawang nabanggit ko.
So kung sasabihin natin sino yung mga IP communities, ito ay ang pagpapakilala natin sa aming mga sarili. At kung aming ipapakilala ng aming mga sarili na kami ay kasapi or kasama or kabilang sa mga grupo ng mga IP communities sa apply, dapat pagpuntahan mo yung mga apply kung saan ko sinabi na ako ay taga ron at ako ay kasama sa grupo doon. Dapat sila malalaman din nila kung sino ako. At hindi yung ako ang kilala nila, kundi kilala nila kung saan yung ugat ng pangalan ko. Kumbaga tinatawag natin yan na genealogy. Kaya pag titignan niyo yung definition sa IPRA, meron siyang sinasabi na self-ascription and ascription by others. Ayun. So that's how we will determine kung sino ang mga IP communities sa Pilipinas, kung sino ang mga IPs. So pag pupuntahan mo yung community na binanggit ko, masasabi niya na, si Pascual Pating ay anak ni, na ang ama niya ay anak ni, na ang ama ng ama niya ay anak ni. Yan. Hahanapin niya ng mga aming mga IP leaders, ng aming mga nakakatanda, ng aming mga lolo-lola, sabihin na natin, or lolo sa tuhod, kung sila po ay buhay pa. But hindi kinakailangan lola mo ang magsasabi nun, kundi yung buong community magsasabi at kakilala, hindi yung ikaw mismo, kundi kung saan ka nanggaling, yung genealogy mo. So siguro ganun natin pinakasimpleng sabihin kung sino ang mga IP community. So it would be a self-identification first. And then with your self-identification, you will be identified by that group kung you are saying na ikaw ay kasama. So siguro doon muna natin pasimplehin, no? And then we are 101 IP groups as I have said. So let me just give you an example kung sino yung mga IP communities, no? Kung sinabi natin 101, ang pag sinasabi natin na CAR and Region 1, meron dyan yung Apply Ayangan. O nabanggit ko na yung Apply Ayangan, Kankanaay, Bago, Balangaw, Bontok, Gaddang, Ibaloy, Iwak, Isneg. Yan yung mga examples ng mga IP communities or IP groups na nasa CAR and Region 1. Pagpunta ka naman sa Region 2, banggit tayo, nandyan ang Agta, nandyan din ang Ayangan, nandyan ang Bugkalot, Bugkalot o Ilungot, nandyan ang Kalinga, Gaddang, Ibanag, Ibatan, Isinay, Itawis, Ibatan, Iwak, Kalanguya, Ikalahan, Malawag, Yapayaw, Yogad. Ayan, mga Region 2. Pagsabihin naman natin sa Region 3 and the rest of Luzon. Region 3, Region 4A, and then Region 5. No? Yan ang Region 3 and the rest of Luzon. Nandiyan ang mga Agta, Alta, Abiling, Ayta Ambala, Ayta Sambal, Ayta Magansi, Ayta Mambukon, Ayta Mag-Indi, Badjaw, Dumagat, nandiyan din ang mga Manide, Kabihog. Pagpunta naman tayo sa Region 4B or ito na yung part ng Visayas. Sasama natin kasi ang binabanggit ko ngayon ay ang ethnographic subdivision sa buong Pilipinas. So nasa pang-apat na tayo. Ito naman yung mga Region 4B at saka nasa Region 6 and 7. Ang mga IP groups dyan ay mga Alangan, Ata, Ati, Bangon, Bantuanon, Batak, Buhid, Puyunon, Eskaya, Gubatnon, Hanunuo, Iraya, Negros, Bukidnon, Molbog, Palawan, Panay, Bukidnon, Ratagnon, Taga-Bukid, Tagbanwa, no? Tagbanwa, Kalamyanen, Tagbanwa, Tandulanen, or Taubuid. No? Yan yung para sa mga Region 4 at Region 6-7. Para sa Region 9 at Region 10 naman, magdyan ng mga Bukidnon, Sama Dilaot, Sama Bangingi, Subanon, Higaunon, Camiguin, no? Mga IP communities sa Camiguin, Manobo, Matigsalog, Talaandig, Tigwahanon, Umayamnon, Yakan. Sa Region 11 and Region 13, no? Ang Region 11 and Region 13 nga pala, no? Tinatawag natin yan na Southern and Eastern Mindanao. Yung nabanggit ko kanina, Northern and Western Mindanao, yung Region 9 and Region 10. Sa Southern and Eastern Mindanao, 11 and 13, Ata, Manobo, Bagobok, Klata, Bagobo, Tagabawa, Blaan, Banwaon, Dibabawon, Higaunon, Kagan, Kalagan, Mamanwa, Mandaya, Mangwangan,
Manobo, Mansaka, Matigsalub, Obo Manobo, Sama, Taga-Kaulo, Talaandi. Sa Central Mindanao naman, nandiyan ang Bagobo, Tagabawa also, Blaan, Erumanen, Manobo, Manobo Blit, Manobo Dulangan, Obo, Obo Manobo, Tiboli, Manobo, Taga-Kaulo, Tiboli, Teduray, Tinunanon, Manobo. So pagbibilangin natin lahat ng mga nabanggit ko, we are 101. Ito ay according sa research na ginawa ng NCIP noong pandemic time. Members of the NCIP or officials and employees of the NCIP visited each and every ancestral domains, and we were able to interview, and then gather information, at nakapagpalabas po tayo ng 101 IP communities. Ito ay nakalagay ngayon, yung pinaka-output nito, kung alam po ninyo at alam ko yung nakahawak na rin po kayo at baka nabigyan na rin po namin kayo ng kopya ng coffee table books, no? Yung kung sino yung mga IP communities, sino yung 101, nakalagay yan sa pagkilala, volume 1 ng coffee table book ng NCIP. So that's how we identify kung sino yung mga IP communities, no? Sino yung mga IP sa Pilipinas. Napakarami So, pala. Oh, yes, sir. Sir Paski, napakarami pala talaga no 101 IP communities, and for sure yung ating mga listeners din ngayon ay nagugulat na ganun pala karami, ano. At maganda na i-impart natin yung ganung kind of information sa ating mga viewers and listeners. Maitanong na lang din po natin, Sir Paski, na ayon po sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, meron pong tinatawag na narinig natin to sa media, sa iba't ibang mga balita, nababasa rin natin yung tinatawag po na ancestral domain ng mga IPs. Ano po ba ito? At paano naman po masasabi ang isang ancestral domain ay nasa pangangalaga ng indigenous people? Peoples. Okay. Dalawa po kasi dalawa po yan. Meron po tayong indigenous ancestral domains at ancestral lands. Okay. Para i-ano rin natin, kasi meron ding definition yan. Merong operational definition yan na binigay ang ating, again, IPRA, RA 8371. Pero para sa mabilisang pag-intindi natin, pag sinabi nating ancestral domains, ancestral lands, ito ay pagmamay-ari sa konsepto ng native title. Ano po ba ang native title? Sa konsepto ng native title, since the entry of civilization or the entry of the colonization, yung Spanish regime, na kung saan na nasabi nung time na yon, pagpasok nila, na ang pagmamay-ari sa buong Pilipinas ay pagmamay-ari ng gobyerno. Before 300 years ago or more than 300 years, 1,000 years ago, since whatever time you can remember, pagtatanungin mo ang isang IP leader, sasabihin niya na ang ancestral domain po ay pagmamay-ari po, at it never became part of the public domain. Na ibig sabihin, hindi ito natanggal sa akin. Akin to. Hawak-hawak ko yan. At sa lupain yan, pinapraktis ko ang aking kultura. Pinapraktis ko ang aking sistema. Pinapraktis ko ang aking istruktura sa pamumuno. Meron akong governance. Meron akong defined territory. Sa mga kapitbahay ko ng mga IP communities din, meron din silang territory. At sa teritoryo na ito, dito namin kinukuha o hinuhugot ang kultura, yung kultura namin at yung aming sayaw, tulad na napapakita natin sa screen, yung sayaw natin, yung ating salita, yung ating lingwahe, yung ating customs and traditions ay nababagay or nagsisimula yan sa paano natin inaalagaan yung lupa at kung paano rin tayo sinusubayutan ng pag-aalaga natin sa lupa. Okay, so connected ang IP community sa kanyang lupa. Kasi kung wala yung lupa, mawawala lahat yan. Ang area niya, kaya kung baga, titignan natin, pag titignan mo ang ancestral domain sa bandang shoreline, bandang 6-7, region 6-7,
bandang Palawan, at titingnan mo naman ang ancestral domain sa norte, sa amin, sa mga kaigurotan, no? At titingnan mo naman sa babang sa baba, sa Mindanao. Iba-iba yung way of dance and culture, pero Yes. kasi iba-iba yung lupa, no? Iba-iba yung nabibigay ng lupa eh. So, iba-iba rin yung kanilang pag-practice ng kanilang culture. When we say ancestral land, no, merong mga IP communities na dyan, meron silang self-governance, meron silang teritoryo, well-defined ang kanilang territory. Dito ang area ko, dito ang hunting grounds ko, dito ang mining area ko, dito ko gagawin ng aking pagtuturo sa aking mga next na mga henerasyon, dito ang planting area ko, dito ako magtatayo ng pwedeng partnership with other with other partners, no? Well-defined. Yun yung masasabi natin na ancestral land siya. Ancestral domain siya. Okay? And then, ang konsepto ng ownership nito ay it never was a part of the public land. It is owned privately even before the entry of civilization or even before the entry of the colonizers natin. So, yun po yung pag-titignan natin yung ancestral domain at saka ancestral land. Right. Napakaganda ng explanation ni Sir, talagang nakaugat dun sa kanilang kultura and practices, even yung kanilang lupa, 'di ba? So I mean, yung kultura and practices nila nakaugat sa kanilang mga ancestral domain. And bilang nasa tinig na kababaihan tayo, Sir Pasky, tanungin na rin natin yung figure at datos, 'di ba? Kung tungkol po sa bilang o bahagdan ng mga kababaihan doon sa iba't ibang IP groups sa bansa. And dagdag na din natin po para pagsabi ni Sir Pasky, kamusta na din po ba yung participation ng mga kababaihan in terms po sa pamamahala, sa cultural preservation, and sa usaping pangkapayapaan, and even sa education po ng mga IPs po na kababaihan ngayon? Okay. Ang tanong muna is ilan yung mga kababaihan, ilan yung mga IP nationwide at ilan yung porsyento ng mga IP na mga kababaihan patungkol doon sa porsyento ng mga IPs nationwide. Magsimula tayo. Noong 2007, meron tayong IP population. Ito ay nakabase sa National Statistics Office. 16% of the total population of the country, or sabihin na natin more than 14 million, no, ay mga IP communities. Kabilang sa mga IP communities. At sa 14 million na yan, meron tayong 63% sa Mindanao, which is almost 9 million. Meron din tayong 34% sa Luzon, or almost 5 million. At meron tayong 3% sa Visayas, or almost 500,000. So, nung namang taong 2020, yung 14 million na bilang na yan, noong 2007 ay based ito sa kasi 'di ba nagbigay ang DSWD ng Social Amelioration Program. Nag-implement sila, at doon sa implementation nila, nasama nila ang mga IP communities, members of the IP communities. So sa bilang nila, sa datos nila, noong 2020, merong 20 million IP beneficiaries or 750 million IP families. So doon tayo nagbabase. Bakit po ba tayo nakabase sa NSO at saka sa DSWD? Kasi ang NCIP, together in partnership with the Philippine Statistics Authority, sinimulan natin noong 2020 ang talagang pag-gather mismo na. So NCIP together with PSA ay mag-gather na siya mismo hanapin niya talaga saan ang mga IP communities, sino yung mga IPs at saan sila at ilan sila. Pero habang sinisimulan natin to, we also have to tap yung data sharing natin with the SWD. So what we have now is that number, which is 20 million, consisting of 750 IP families noong 2020. So yan yan yung kung ilan sila. Tapos kung sa tanungin naman natin, sa 20 million yan, ilan ang mga kababaihan, IP women? Yan din, no? So disaggregation of data natin will have also to
consult with the SWD so that we can really disaggregate kung ilan din po ay yung mga IPV member. But for now, on process po talaga ang ating ahensya. At nakikipagtulungan po tayo sa mga ibang mga ahensya na may kakayanan muna sa ngayon na maka-identify kung ilan po yung mga IP women nationwide. Okay, so ituloy ko na lang din. Doon naman po sa yung pong yung paano ang mga kababaihan sa kanilang pakikipag sa pamamahala. Right, Tama po ba? partisipasyon sa Paulitin lang po yung, pamamahala. Opo. pamamahala, tapos Cultural preservation, ganun din sa usaping cultural pangkapayapaan, sir, and education education. yung isa, Yes. no? Yes, sir. Sir Pasky, bago nyo po sagutin yung tanong na yan, bibitinin muna natin ang ating mga listeners. Bibigyang daan muna natin, maikling-maikli lang, ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang oras po natin, 2:42 ng hapon. Magbabalik po tayo dito sa Tinig ng Kababaihan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madami. Tong-tong pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan. 2:44 na ng hapon at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kanina, bago na po ito lang ating usapan, ay kausap natin si Sir Pascual Pating Jr., ang Chief Human Rights ng Human Rights Division ng Office of Empowerment and Human Rights ng NCIP. And babalikan po natin si Sir Patsky para nga naman dito sa iba pa nating mga tanong tungkol sa ating mga kapatid na indigenous people. Sir Patsky, welcome back po. At yung naputol nating question kanina, yung tungkol po dun sa partisipasyon ng mga kababaihan pagdating dun sa pamamahala, cultural preservation, ganun din yung usaping pangkapayapaan at edukasyon. okay. Sige. So, proceed lang po ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Okay, sige. Thank you. So, but before I proceed, para kasi nakalimutan ko pala nabanggit kanina, kung sinasabi nating ancestral domain, ilan din ba yan sa buong Pilipinas? So meron tayong 1,531 ancestral domains nationwide already. Covering yan ng 13,179,181 hectares, or almost 1/3 of the whole Philippines. Yan po yung hectarage niya. No? So yun lang. So tapos ngayon, okay, punta ngayon tayo sa Partisipasyon tayo ng mga sa kababaihan. partisipasyon ng mga kababaihan patungkol sa kanila sa kultura, no? Sa pamamahala, at saka sa cultural preservation, at saka sa edukasyon, at saka sa pangkapayapaan. Bago natin pag-usapan yun, allow me to discuss to you yung framework ng NCIP para sa madaanan natin yung apat na yun. Hindi kasi natin siya pwedeng paghiwa-hiwalayin na i-discuss
kasi cuts across po yung framework ng NCIP when we talk of women participation in all the governance or in everything that is happening inside the ancestral domain. Okay. So since natamaan na rin lang natin ng kultura, no, cultural preservation, natamaan natin ng pamamahala, natamaan natin ang kapayapaan. No, sige, pwede nating i-segregate muna yung edukasyon. Pero sa tatlong yun, masasabi natin na merong tamang pamamahala, merong cultural preservation at merong kapayapaan sa loob ng isang ancestral domain. Pag yung 11, no, building blocks ng isang ancestral domain ay naroroon sa ancestral domain na yon. Ano ba yung 11 building blocks na yon? Okay, meron tayong sinasabi na indigenous political structure. Yun ang isa. Meron din indigenous people's organization. Pangalawa, meron din yung Ancestral Domains Management Office. Pangapat, meron din yung Ancestral Domains Defense System. Yung apat na yon, composing yon ng mga tao. Yung IPS, IPO, no, Indigenous People's Structure yung IPS, Indigenous People's Organization yung IPO, Ancestral Domains Management Office yung ADMO. Okay? Tapos yung Ancestral Domains Defense System yung ADDS. Yung apat na yon, tao yung nagpapatakbo doon. Okay? Idagdag pa natin dyan yung Indigenous Peoples Mandatory Representatives. Okay? So, lahat yun tao. Tao lahat yun, no? So, yung mga yun, pag sinabi nating IPS, yun yung pinaka namumuno. No? Yun yung mga tao na holders sila ng indigenous knowledge, systems and practices. Yung kultura, yung customary laws, yun yung hawak-hawak nila. Okay? At yung IPO, yung mga Indigenous Peoples Organization, ito yung technical arm ng IPS. Kasi yung mga IPS, pwedeng mga traditional na leaders to mga to, na hindi sila na mainstream. No? So pag sasabihin natin na paano na lang pag makikipag-partner ang isang IP community or isang ancestral domain, paano niya gagawin yon? Eh hindi ganun kabihasa sa English or kabihasa sa pakikipag-negotiate yung ating mga customary law holders, elders, leaders natin, yung mga traditional leaders natin. Papasok dyan yung mga indigenous people's organization nila. Na yan ay mga technical arm na kung saan lahat ng galaw ng mga yan ay utos or ito ay guided ng ating mga members ng mga IPS. Okay? Kasi dapat yung galaw ng IPO, yung kung ano yung customary laws pa rin ng kanyang komunidad na ito ay tinuturo o ito ay ginaguide ng mga members ng mga indigenous peoples structure. Katulong ng IPO, yung mga IPMRs. Kasi yung IPMR kasi, meron tayong Indigenous Peoples Mandatory Representation. Ito yung mga IP leaders na nasasama sa lahat ng mga decision-making bodies sa local legislative councils, sa barangay sanggunian, sa municipal sanggunian, sa provincial at saka sa regional. No? Meron sila, kasama sila dyan. Meron tayong process of selection ng mga yan through the customary laws of the IP communities. At ito, sumasama sila doon para sa bawat desisyon ng sanggunian niyan na makakaapekto sa karapatan ng mga IP communities within the municipality or within the barangay, ang mga IP leaders na to, ang bumabantay na ito ay ma-ensure, no, na maprotektahan din, ma-recognisa at matulungan, no? Yun yung ginagawa ng isang IPMR. So, ano naman yung ADMO, yung Ancestral Domains Management Office? Diyan pwede mag-opisina sa loob ng ancestral domain. Ito ay hindi sinasabi natin na opisina kasi operational term natin to. But it is not called by the IP community. Sa 101 na pinag-usapan natin para sabihin natin para mas maka-communicate ang NCIP sa ating mga partners sa inyo, sasabihin natin ito, tatawagin natin ito technically as Ancestral Domains Management Office. But it will not be called as Ancestral Domains Management Office by the IP communities. It may be called in other way. And as we say it as an office, hindi yan, sa mga iba, meron ng istruktura. Meron ng mga buildings, nakatayo, 3 floors, meron yung mga iba, tribal barangay lang siya na makeshift as ADMO. Yung mga iba naman talagang wala. Kundi yan ay isang tulad namin, DAP-ayan, ang tawag namin dyan. Ito ay isang circle of rocks, no, formation. Tapos sa gitna ay merong pwedeng
sisindihan ng apoy sa gitna. At doon nakaupo lahat, doon sa racks na naka-circle doon nakaupo lahat yung mga IP leaders namin kung mula umaga hanggang gabi, kung kailan nila gusto. At doon nila pinag-usapan yung mga gawain sa kanilang ancestral domain. Sir Yun Pasky, ay puputulin lang kita, sir. Pasensya na, Okay. no? At naku, bitin ang ating kwentuhan for today. Okay, Kasi, oo nga. medyo, nabitin tayo sa oras. Okay. Pero hopefully, sa mga susunod nating episodes ay makasama ulit natin si Sir Pasky para mas maipaliwanag pa itong mga indigenous peoples natin sa bansa. Maraming salamat, Sir Pasky. Pasensya na ho kayo. Medyo nabitin Okay. ang ating kwentuhan. Nakasama po natin via Zoom si Mr. Pascual A. Pating Jr., ang Chief ng Human Rights Division, Office of Empowerment and Human Rights ng National Commission on Indigenous Peoples. Maraming salamat po. And ngayon, i-announce natin Miss Jessel, yung mga nanalo sa ating TNK Text Promo. Ayan po, ang ating TNK Text Promo for winners for this afternoon po. Pero bago yan, banggitin po muna natin ang tamang sagot. Ang question po natin, ano ang kahulugan ng letrang I sa acronym na NCIP? At ang tamang sagot ay letter B, Indigenous. Ang letrang I sa acronym na NCIP ay Indigenous. Ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ayon sa Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples Rights Act of 1997 ay ang ahensya ng pamahalaan na itinakdang magtatag at magpatupad ng mga polisiya, plano at programa para maitaguyod at maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga indigenous cultural communities at mga indigenous peoples sa bansa at pagkilala sa kanilang ancestral domain. At ang mga winners po ngayong hapon ay sina Noraine Panolong ng Marawi City, Lanao del Sur, Leonido Auditor ng Siquijor, Josie Dawatan ng Quezon City, Lucila Calahi ng Talavera, Nueva Ecija, at si Sam Mendoza ng San Jose del Monte, Bulacan. Hintayin lamang po ang message ng aming PCW staff para maklaim ang inyong prizes. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsali and kasabay niyan ay magpapaalam na rin po tayo sa ating Friday edition ng Tinig ng Kababaihan. Pasalamatan din natin ang ating mga katuwang sa pagsasahimpapawid ng programang ito sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., DDG Juan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alanigue, George Arsenio, Sharon Enriquez, Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Marvin Toledana Matet Segovia, Alvin Pelgone, Marizel Navarro, Maria Lourdes Rio at kay Ma'am Ali Ontong. At sa mga nakasama din po natin sa Philippine Commission on Women, sa PCW Management Committee at sa Corporate Affairs Information and Resource Management Division, kasama natin dito sa studio sina Anyun Magnaye, Shika Sandigan, Mike Glenbano at nakamonitor mula sa PCW office sina Vicky Atanasio, Mickey Ann Calahi at JP Barcelona. Maraming salamat po sa isang oras nating kwentuhan at talakayan at pagsama niyo po sa amin dito sa ating programa. Muli, ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At sa ngalan po ni Miss Honey Castro, ako po si Jessel Aquino. At magsama-sama po muli tayo sa isa na namang episode ng Tinig ng Kababaihan.